Isang mapagpalang araw sa inyo, munting kaalaman nga pala. Nako, eto, napakatinding pasabog po na ibinuga po nito ni Libiste dito po sa kay Ramon Tulfo, no? Hindi natin alam kung ito ba ay talaga marami na kasi nababalita na lumalapit dito kay Leandro Libiste. At ito, walang kulay-kulay na to. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Lahat na talaga lumalapit dito. Malalaman nyo pa sa iba't iba natin sa susunod na talakayan natin. Marami po lumalapit na dating politiko, mga hindi mo inaasahan, mga pinklawan, na lumalapit kay Libiste. Hindi natin alam Kasi si Libiste po, akala natin nasa 20 anyos lang, nasa ano lang, hindi po, 32 years old na po to. Ito po ay sa kaisipan kung saan napakatalino yung gantong edad. Ito yung edad na kung saan kalakasan ng talino talaga. Talagang sumasabay ito. No? Dito po, tinalakay niya po, talagang binuko niya po na sinasabi niyang di umano na si Garjola po ay dawit po dito sa usaping ito, no? At talagang napamura ata to si Ramon Tulfo no? Ito, panoorin niyo po And most controversial lawmakers of the land, Congressman Lean Libiste. Thank you for having me. Tito Juan, may tanong ka ba kay Lean? Umpisa na kagad natin. Bakit masyado kang controversial? Sadya ba yan o meron kang plano pang iba? Actually, sir, I'm just doing my job. Ayoko naman na ikinilala ko, tapos hindi naman ako papasok. Ang nangyayari kasi, yung iba, hindi lang umattend sa session. Tapos meron pa kaming mga sweldo, mga MOOE, at nahihiya naman ako sa sarili ko na I'm occupying a sitting Congress na araw-araw wala tayong mga na-contribute. Palamuti. Palamuti tawag nun dito mo. Yung decoration. Oo. Marami naman dyan sa Kongreso. Palamuti. Makikita mo naman, nagte-text lang. Di ba? Mm-hmm. Kita mo, naka-video Kasi ang lumalabas po, maraming mga incentives inaalok sa mga miyembro ng Kongreso. Hindi naman sinasabi, kapalit nito, manahimik ka. Pero, syempre, pag maingay ka, hindi ka nakakakuha ng ibang mga incentives. Anong mga incentives yun? Ito para lang mag-ingat po kayo, Leandro. Baka hindi, totoo yung tsore ng iba, baka maggurguro kayo Diba? Kasi genius po to Tignan nyo paano niya nautakan si Boying niya. Nautakan niya si Boying. Well, yung isa, pinakita sa akin ng isang member ng House Appropriations Committee, mga budget items worth 151 million, kasama ang TUPAD, AIX, MAIP, Farm to Market Road, DPWH budget, at ang lumalabas, pag umattend ka sa mga meetings, meron kang incentive, pag minsan may kailangan na iboto ng Kongreso, ang mga members after passage may incentive. Magkano incentive? Well, on October 13, after the approval on second reading of the 2026 budget, there was 1.5 million pesos that was given, which, according to Congressman Toby Chanco, is always given pag may break. 1.5 Cash. Na Cash. MOOE ito. Wow. Nilinaw ni Deputy Speaker Ronnie Puno na yung 2 million naman na ibinigay nung Desyembre ay hindi bonus, kung hindi additional funding for your Christmas requirements. At ang 2 million na ito ay ibinigay din halos kasabay ng approval naman ng BICAM ng 2026 budget. Yung 1.5 million pesos, pangkalahatan yan o piling-pili lang? Nagulat sir ako na pagkatapos ng approval ng budget, may pila sa isang maliit na kwarto. Saan kwarto yan? Iba-iba po dinidivide up nila yung mga distribution centers. At gusto ko lang naman lumabas ang katotohanan. Pwede pong pangalanan yung mga distribution centers? Sa loob po ng Kongreso. Yun nga. Mga opisina. Opo, iba-ibang mga opisina. Yeah, kani-kaninong opisina. I think it's based on party. Parang yung mga party list, iba ang lugar. Yung ibang mga parties, iba ang lugar. Parang sa takilya ng sinihan, merong PW lane. May PWD lane. Ito may kanyang linya rin. Segregated according to political color. Makikita mo talaga sa talino ng isang tao. Talagang genius si Libiste. Sa pananalita pa lang kuha mo na Di ba? Maintindihan mo na Opo. Dire-diretso yung pananalita Consistent kahit sa mo interviewin. Iisa ang sinasabi niya Hindi katulad ng iba, di ba? Lalo na yung isa, yung ombudsman natin. Kaya maraming mga nagalit sa akin na binunyag ko ito, pero ako'y bago lang naman dito sa Kongreso. Chucky, tutulan mo to, Chucky. Saka si Bendalo, tutulan yung dalawang to. I feel responsibilidad ko na Si Chucky yung spokesperson yun yung mga nakikita ko at kung gusto nilang linawin na ito ay
additional funding for your Christmas requirements, magandang ipaliwanag na sa publiko na may ganito para, sabi po ni Deputy Speaker Ronnie Puno, may pang Christmas party ng mga barangay captains. Baka naman sasabihin ng mga barangay captain, wala silang natanggap na pang Christmas party nila. Mabuti na malaman natin ng lahat. Saan napupunta yung 18.58 billion pesos na MOOE budget ng Kongreso? Dahil lumalabas po, parang kalahati nito, walang liquidation ng resibo, by certification lang. Kaya parang din siyang confidential intelligence fund ng Kongreso. Okay. Congressman, matanong lang kita. I mean, nag-aaral din ako ng abogasya. Sa amin, pag sinabi, congressman ka, you are in legislature, you are doing legislative work, you make laws. Ano yung 2 million na Christmas requirements na yan? Para saan yan? Dahil naman, mahigit pa sa 2 million ang ginagastos ng mga members of Congress tuwing Kapaskuhan. At I'm just advocating for transparency, not Yes. to remove these Yes. benefits. Yes. And I think they already said it's for the activities in the district. And even, by the way, this January, a lot of congressmen are abroad. I think may mga conferences, baka higit pa sa 2 million ang natatanggap nila pag ikaw ay nasa conference, baka meron kang travel allowance. The presumption is it's paid for by government. There's actually a breakdown in the GAA of the MOE fund, which includes communication, representation, miscellaneous, and travel. I think there's almost 1.5 billion pesos just for the travel of members of Congress. Representation in the total, let's say, budget for your district. How much is representation, at least, for a congressman in the good graces of leadership? Well, 18.58 billion divided by 318 members is an average of 58.4 million per member. But Remember? Wow. I would Wow. say that the utilities Walang preno-preno ng bibig niya, no? Ni Libiste, no? Ito maganda. Ito maganda sa isang politiko. Walang tinatago, walang kaplastikan. Kasi mayaman na yan, bilyonaryo na sa business niya sa solar eh. Diba? Ngayon lang ako nakakita, pasensya na sa ibang politikong tatamaan ha, pasensya na kayo ha. Akala ko kayo kasi iba matino na kilala ko eh. Wala ako nakita, first time ko nakakita ng politikong ganito. Sumunod si Kiko Barsaga. Totoo lang. Ha? Makikita mo yan. Hindi, actually meron naman. Yung mga talagang walang, mga humble sila Duterte, yan, sila Marcoleta, yung mga humble sila, sino pa ba? Makikita mo, pero ito pinaka sa lahat, number 1 ko, top 1 ko, Libiste. Ngayon lang ako nakakita ng talagang broadcast lahat. Oo. are justifiable expenses. So there's Yes, 10 million agree. per member Yes. that goes to the maintenance and operations of the house. Pero yung para sa mga members itself, baka kalahati ng 58 na to. Tapos meron iba pang nasa discretion ng house leadership na ang isang ma-point out ko din, meron din pang professional services. At yung ibang mga consultants ng house na nakausap ko, sinabi nila binabayaran sila ng cash sa supot o sa backpack. At ang lumalabas, Supot o baka sa backpack. galing sa MOOE ang pambayad sa mga consultants at kasama na rin sa mga consultants yung mga social media consultants. Supot or backpack? Supot, konti lang nalalagay doon. Pag backpack, medyo marami-rami yun. May ibang banggit na baka iba, maleta. Oo, malete. Malamang yung maleta yun. Wala na ba kayo sa paghalaga ng pera kundi maleta lang pag marami. Iba na meaning na maleta ngayon eh. Pag nakikita ko naka-display na maleta dun sa mga malls ngayon, parang iniisip ko, may laman kaya ito. Dahil doon sa kay Zaldico. Oo. Oo. Anong tingin mo kay Zaldico? Nagsasabi ba siya ng totoo? Alam niyo sir, ang magandang gawin, tignan natin yung mga proyekto na nasa listahan niya ng 81 billion pesos DPWH by count insertion. Dahil may 4 na proyekto doon, nasa sarili kong distrito, talagang existing projects. May tatlong 350 million at isang 200 million na slope protection sa Nasugbu at riverside protection sa Lian, total of 1.25 billion pesos of projects that I can say ay halos 5 times overpriced. Tama, binubuko niya sarili niya. Kaya mahirap kalaban si Libiste. Siya mismo, inaamin niya meron siya, pero nagagamit ng tama. Yung mga yun, hindi. Di ba? Ito agad na, kaya wala mabuta si Boy, kundi solar eh. O pag gumultahin siya ata ng palasyo ng 2.2, ewan kong palasyo 24 billion pesos? Naknang teteng naman. Di ba? Kung negative 3, baka maging negative 50 kayo. Niniwala Kasi kayo. 45,000 per square meter para maglagay ng netting sa bundok sa Nasugbu. Wow. At ang question ko lang,
exist, maanomalya dahil overpriced ang mga proyektong ito, sino ang nagpalagay sa budget ng mga proyektong ito, at sino yung pumili ng kontraktor at kumuha ng di umano'y kickback. Kaya kalimutan na po natin na galing kay Zaldico ang listahan ng mga proyekto. Factual po na may nadagdagan ng mga proyektong ito. Around the country, testigo po ako sa sarili kong distrito na maanomalya ang proyekto na kabilang sa listahan ito. So I hope that the House will not fault me for asking the question. Ilang porsyento ang dinagdag doon sa proyekto? Para sa netting sa bundok, 45,000 per square meter ang pinaresyo, at yung sabi ng ibang engineers, baka 5 times overpriced yan. Yes. Eh baka 20% ang napunta sa proyekto. Dito man in perspective lang ha, I've read an article na per square meter, para kapag kunyari magpatayo ka ng structural, yung structural per square meter per structure mo nun, ang gagastusin mo like 18 to 20,000 pesos per structural na yun ha, load bearing yun. Now, for my interior, 25,000 to 30,000 per square meter. But 45,000 for a netting, common sense na lang po. Talagang magtatanong tayo bakit ganun. Isa pa sir, sa listahan naman na galing sa DPWH ng mga proyekto sa 2025 National Expenditure Program, meron doon nakalagay na 8 billion pesos in projects proposed by OP, parenthesis, ES/SAP. At yung pinakamalaking isang proyekto doon, ay nasa sarili kong distrito. Office of the President yan. Baka kayo po OP. ang makakasagot. Sino si OP OP? o yung Yes. SAP Special Assistant to the President. May common sense na mga ano, pag pinag-uusapan naman national budget, alam nga naman, ang ibig sabihin ng SAP, yung computer budget sa yung computer company na ganun, di ba? Tama. Tama. Itong mga to, yung mga kalaban na, ay yung mga kakampi ng administrasyon na, hindi daw yung SP daw, pati OP, ES, wala daw yun. Ano yun? Hibang na kayo? Ha? Kumbaga, hibang na kayo ba sa ipag sinabing ES, hindi kayo maniniwala? Usapang budget yan. Ano ibig sabihin ng mga initial ES? Diba? Pwede executive secretary, ayaw nyo maniwala. Special Assistant of President, OP. Alam mo yun? Diba? Ano? Gawa-gawa lang ni Cabral yan, gawa-gawa lang siya sa budget yan, nilagay ES. Sige nga, kung hindi executive secretary, ano ibig sabihin ng ES? Ayaw nyo na naman ipaliwanag. Ano, nailagay lang yun doon? Sa libo-libong papel, nailagay ES lahat? Come on! Diba? Common sense na lang po mga kababayan. Ayaw nila ilabas yung papel hanggang ngayon. Sino may kasalanan? Kung wala kayong tinatago, ilalabas nyo yung papel. Promise. Yung mga files. Yung ES, ano ibig sabihin nun? Kung national budget pinag-uusapan. Tsaka, Yes! are you referring to the Cabral files? Yes, sir. So, sa 8 billion na mga proyekto na nakatag OPESAP doon, yung pinakamalaking isa, 300 million pesos, ay para sa solar streetlight sa aking distrito, 1,202 pieces at a price of 233,000 per streetlight. So again, it's 5 times overpriced. At ang tanong ko lang, sino ang nakinabang sa pag-overprice ng proyektong ito? That is a fair question. Nakatayo na po yung mga streetlights na ito. It works, it's good for the district, but it's 238,000 Nung per piece. binigay yan sa distrito mo, congressman ka na? Hindi sir, ito ay nasa 2025 budget approved Oo. before I became congressman. Yes. Oy, okay. Pero hindi po ito galing sa inisyatibo ng congressman kasi sir, ang congressman may allocable. Sa first district ng Batangas, 1.373 billion taon-taon. Pero lumobo sa mahigit 5 billion pesos yung budget ng aking distrito sa 2025 at yung karamihan nga ng mga insertions na ito ay hindi galing sa congressman. Sino naglagay doon? Yun nga lang po ang tinatanong ko. Pero ang lumalabas, 1.25 billion nasa listahan ni former Congressman Zaldico, tapos 300 million nasa listahan ni Yumaong Yusek Cabral para sa OPESAP. May mga kung ano-anong mga nakasingit dito. At yung isa, tamang-tama po, kakarating lang ang printout ko, ng mga projects na ipinasok ni Congressman Edwin Garjola ayon sa Nako. aking mga Edwin research. Garjola. Ayan na, paliwanag mo yan. Eto, baka ay di naman kayo pumunta. Magbubukas ang Senate Ribbon sa 19 yata kay Ping Lacson. Ping Lacson, may Garjola dito ang pangalan. Pwede bang ipatawag mo to? Hindi para pagbintangan ha,
para kausapin, tanungin kung tutugma sa sinasabi ni Leandro Libistre. Ayaw mo na naman. Eh, di ba, mga kababayan? Kasi itong boy tago na to, kung talagang gusto niya na mag-imbestiga sa Pilipinas, ipatatawag niya lahat dahil makapangyarihan ang kumiting hawak niya. Hindi lang makapangyarihan, pati nga siya makapangyarihan dahil senador siya eh. At hindi lang yan, pinagmamalaki ng mga ibang mga tao na bilib sa'yo na ikaw ay matapang, magaling ka. O ngayon ka magtapang. Boy tago. Imbestiga mo tong mga to. Patawag mo. Ayaw mo. O umalis ka na dyan. Si Senator Dante Marcoleta na dyan. Ganun kasimple lang yun. Ito yung 146 projects. Yes, sir. I have here something I'm gonna post on Facebook actually in a few hours, but I can Dami yun discuss it here Dami. first. Oo. Ang mga proyektong ito ay lahat nakatag in a way that they Pinamimigay niya pa talaga yung papel. No? Dapat po yan, Sir, si Leandro Libiste, kung mapatunayan talagang pinaka-perfect na yung papel na yan, gastusan nyo po kahit mga mayaman naman kayo eh. Siguro wala namang gagastos, kahit maggastos kayo ng 50 milyones, hindi masakit sa inyo eh. Gastusan nyo, ipalibot nyo sa buong Pilipinas. Hindi, joke lang yun. Pero, di ba? Para malaman bakit? FOI yan eh. Di ba? Katapatan ng Pilipino malaman yan. Pera namin yan eh. Pera namin yung binabudget dyan eh. Ba't pera ba ng ano yan, ng sinong politiko? Pera namin yan. May karapatan kaming makita yan. Ikaw nagpabili. O ito, bumili ka ng rep. Karapatan ko makita resibo. Ako nagpabili. Tama, mali. ended up also being awarded Ito ba yung companies. Cabral files? Yes, sir, with links to Nako, Congressman Cabral Garjola. Files. At ito po ang ipinakita ko sa ICI at sa Ombudsman noong November dahil nagtaka lang ako bakit August 2024 ang file na ito pero in 2025 halos lahat ay na-award sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Congressman Garjola. Kaya ko po ito sinasabi dahil 540 million pesos of these budget items are in my district and Congressman Garjola asked me for help for the approval by the local government of these projects in Tui, Batangas. On the third page po dito, or fourth rather, nakalagay dito, 4 road projects in Tui, Batangas by Redicon Trading. Ang punto ko po ay nasa August 2024 list pa lang ng DPWH ang mga proyektong ito na a year later na award kay Cong Garjola. Ibig sabihin, siguro hindi by coincidence na na-award kay Cong May Garjola, long-term planning. pero may pre-ordering. May planning na talaga. Hindi mo lang binibili yung proyekto pag approve ng budget. May mga usapan, baka yung contractor pa ang nagpapalagay sa budget. In context mo, para po sa ating nanonood natin dito, pag sinabi mo Congressman Garjola, are you referring to the CWS party? Yes. Yes, sir, I would say that Congressman Edwin Garjola owns 2 companies Okay. that are on this list, Mhm. actually 3. Newington Builders, Yes. S.Ang Construction, and Laurel Development. Either by him or members of his family. I think actually to be precise, members of his family own these companies. Conflict of interest siya. Oh, the Oo. beneficial ownership goes to the members of his family. Well, I Parang think ganon. defense is kung hindi naman nakalink sa kanya yung budget insertion, arm's length, wala siyang kinalaman. Oh, pero beneficial ownership kasi tinitingnan natin who is the beneficial owner of these construction Pero companies. kahit nasa pamilya niya, ang point I'm trying to prove lang is, bakit may listahan si Yusek Cabral ng mga proyekto na a year later na award, Naka-ready na. puro sa mga company ng pamilya ni Congressman Garjola. Correct. Let's set aside whether kinausap niya ang mga kapamilya niya, may kaugnayan ba yung budget insertion at yung eventual award sa mga contractor na ito? Tama. Ibig sabihin, 2024 pa lang, pinagplanuhan na ito. Well, according to this Or earlier. file that I obtained, dated August 2024. Okay. Now question. Maraming kritiko ngayon, for some strange reason, rather than be happy with an expose from you, no? They are criticizing you na. Kunyari, parang polluted tong Cabral files na to, pinilit mo raw si Yusek Cabral. Didn't anyone Ibig pala nila sabihin, ito yung mga kontra sa Cabral Files ibig pala nila sabihin, na-predict ni Cabral yung mangyayari ngayon na investigasyon. Kaya gumawa siya ng maraming files na Cabral. Tama, mali? Ay, oo, pwede na-predict niya kasi ayaw niya mahuli. Ba't niya ilalagay sa opisina niya? Di ba? Kapag ikaw napipredict mo ang isang bagay na may gagawin kang kalokohan, siyempre maghahanda ka ng mga papel. Mga pagpalagay yung peke lahat ng Cabral Files, no? Ilalagay mo ba sa opisina mo yun?
ikapapahamak mo yun. Ilalagay mo yun kung saan sa bahay mo o sa ibang mapagkakatiwalaan na lugar na hindi maano. Kaya pag nahuli ka, ilalabas mo lang yun. Ibig sabihin pala, etong nasa opisina ni Cabral, binigay kay Libiste, peke yung Cabral files? Nako, delikado kayo dyan. Ask Yusek Cabral at that time when did this happen? Buhay pa siya? Well, this is a perfect question because itong eksaktong listahang ito ay ipinakita ko sa ICI at sa Ombudsman in November. November. Buhay po si Yusek Cabral doon. Yes. At sinasabi ko, dapat nating imbestigahan bakit sa file ni Yusek Cabral may mga proyekto na naka-group together na eventually na-award kay Congressman Garjola linked companies na at that time si Yusek Cabral sana ay pwedeng sumagot. So Bakit, kung ako ay... bakit pag pinagkatiwala ni Yusek Cabral yung files sa iyo? Actually sir, noong June 11, una kong binisita ang kanyang opisina at nagbigay siya sa akin ng explanation ng kanyang high-level budget allocation formula. At nagsulat din po ako asking for the budget per district. At nung pumasok si Secretary Official Vince, communique ito. yes sir, Okay. at nung pumasok si Sec Vince sa DPWH on September 1, naisip ko na magandang pagkakataon ito to try again dahil si Sec Vince ay para sa transparency. Yes. At mula September 4 hanggang December, nasa akin ito, alam ko ni Sec Vince, at nung November pa nga, sinabi ko sa media, meron akong listahan ng pre-ordering di umano ng mga kumpanyang korektado kay Congressman Garjola. At buhay pa si Yusek Cabral noon, wala naman nagsabi na hindi ko dapat ilabas yan. Pero for some reason po, nung Desyembre, nung uminit na ang diskusyon tungkol sa mga files ni Yusek Cabral, lumabas na po ang mga alegasyon na kahit na may CCTV kami na maayos kami maglalakad sa opisina, Nakita ko yun. hindi naman daw authorized ang pagbibigay nito sa akin. Pero ang gusto ko lang linawin po is November ko pa sinasabi sa publiko. Okay. na sa Medyo, akin ang files na ito. Ayaw maniwala na ano, di ba? Ayaw maniwala sa kanya. Kami naniniwala kami. Talaga totoo yung kay Cabral eh. Pero kay Libiste nagsasalita na ayaw, hindi siya pinapansin. Di ba? Buti niya, alam mo blessing in disguise hindi naman sa pag-ano na nawala si Cabral. Parang talagang siguro oras na ni Cabral yun siguro talagang plano ng Panginoon Diyos yun. Na oras na niya. At in the same time, blessing in disguise, parang siya ang nawala man siya, di siya nakapagsalita, may naiwan siyang mga mensahe na mahalaga, na matitibay na mapagpapatunay kung sino mga mastermind. Malapit na, 2 linggo na lang hintayin natin. Mabubunyag lahat. At sa tingin ko, kakampihan ng nanay niya yan, si Libiste, si Ligarda. At doon magkakaroon feeling ko, magkakakudita, ganyan, chorya-chorya ko. Haven't you confronted Putita sa Senado, ganyan. Patalsikin yung mga dalawang matandado na walang ginagawa. Pwede pagtakpan si Junior. the Congressman Garjola on this? Actually sir, 3 months hindi ko siya nakita sa Kongreso. Pero nung nakita ko siya December 1, 3 months. nag-selfie nga kami, di ba? 3 months. Ito, ba't ayaw nyo patawag to? Ilan ba na sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo? Ilang kontraktor? Sige kayo mga BBM, vlogger, ilang kontraktor ang binanggit? Diskaya lang ba? Kayo sumagot. Ilang kontraktor? Bakit Diskaya lang? Kayo sumagot. Yun ay dahil marami akong mga gusto ng tanungin sa kanya. Pero hindi na niya ako sinagot matapos ng aking mga in-upload tungkol sa kanya. Oh, ibig sabihin na wala siyang sagot sa iyo na Walang sagot, di ba? Kapag ang isang bagay, tandaan mo dapat alam mo yan, sasagutin mo yan. Pwede sabihin mo, hindi ko alam. Pero pag ikaw may tinatago dyan, kakabahan kang tagutin yan. Kasi baka ma-corner ka. ng mga katanungan mo. Ang dami-daming kuwan na dito. Hindi mo siya tinanong na parang hindi ba nakakahiya na congressman ka, tapos ikaw rin yung contractor? Well, August, May, June, July, August, and April, kinausap niya ako tungkol sa mga proyekto ito dahil humingi siya ng tulong para sa implementation at magpa-part pa siya sana ng karagdagang mga proyekto sa aking distrito. Pero By part ka, anong ibig sabihin na maglalagay ng pera? to take a step back po, the reason why I'm advocating on the reform of the budget process because bago akong congressman, humihingi ako ng budget sa DPWH para sa mga lehitimong mga proyekto ng aking distrito at sinasabihan tayong lahat, kulang ang budget. Pero may mga nagbubulong kung gusto mo ng budget,
lumapit ka kay Kong Garjola. Parang siyang may hawak ng alokasyon ng budget ng DPWH, pati DA. Pati distrito mo. Opo, kasi Wow. ibang mga congressman din nagsasabi na yung mga nire-request namin, hindi ina-aprobahan ng DPWH. Pero kung gusto mo ng budget, lumapit ka kay Kong Garjola. Eh, siya ay representante ng CWS party. Yes. Oh, booking ka na ngayon. Ano ka ngayon? O, junior. Junior. Ito, pinangalanan. Ba't di mo patawag? Bakit di ka mag-initiate na yung mga tauhan mo dyan sa gabinete o sino man dyan na aksyonan ito? Budget ng Pilipinas pinag-uusapan eh. Hindi ba? Alam bakit Yes. siya may hawak ng DPWH at Oo. DA budget. Ibalik lang natin yung konteksto ulit dito. Ang konteksto dito is that napansin mo na ito. Kaya ko nga sinabi na kailangan nating i-reforma itong sistema ito dahil sa Kongreso, usap-usapan, kung gusto mo ng extra budget, lumapit ka sa mga broker. Balikan natin yung mga construction companies na pumasok sa distrito mo na supposedly pagmamayari ng beneficial ownership ng mga kamag-anak ni Kong Garjola na supposedly legal kasi arm's length. Arm's length, ibig sabihin, hindi konektado sa kanya. Pero bakit siya nakiusap sa'yo na i-proceed yung mga budget na to kung hindi to totoo? Well, except if you can prove na yung budget insertion ay galing sa kanya. At yun ang kahalagahan ng files ni Yusek Cabral at ang iba pang mga files ng DPWH para malink natin na hindi lang nagkataon na na-award sa mga kumpanya ng pamilya ni Kong Garjola ang mga proyekto nito, pero yung nagpapondo ng mga proyekto nito mismo ay si Congressman Garjola. Kung sana investigahan ito ng DPWH, ICI o Ombudsman. Kailan po lumapit sa inyo si Congressman Garjola for these projects to happen? Actually, nung May, pagkatapos ng election, humingi na siya ng tulong para sa approval ng na-approve ng budget pero hinaharang ng LGU. Was this in your house or Hindi, sir. met in a coffee shop, restaurant? Nag-usap kami in Batangas actually during the campaign. Humingi siya ng Okay. tulong para sa kanyang mga kandidato. Mhm. Tapos, tumawag din siya sa akin in May, Mhm. right after the election, kasi ayaw ng LGU yung asphalt. Mhm. Sabi lang nila dahil bukid na mabaha, dapat concrete. Yes. Pero ang sinabi ng DPWH, kaya siya asphalt kasi si Kong Garjola ang nagpapondo ng mga proyekto nito at madali at mabilis ang paggawa ng mga asphalt At projects. madali rin masira para ulit-ulit gawin. Tama po. Oo. Oh, totoo yan. Ito tignan niyo yung mga private company, yung mga malaking kagaya ng mga Ayala, alam mo yung mga makilalang company na private. Tamo hanggang ngayon buhay na buhay yung kalsada. Buhay na buhay yung ginawang simpleng upuan. Napakatitibay. Kasi bakit? Hindi tinipid. Etong mga to, gagawa ng proyekto sa gobyerno, titipirin para madaling masira, para proyekto ulit. Grabe, pinapahirapan tayo ng mga, alam mo bakit mahirap ang Pilipino? Alam mo bakit mahirap? Tapos nagdidemand yung iba na gusto iba isulong itaas ang sahod, ayaw itaas dahil wala daw pera ang Pilipinas. No, huwag kayong maniniwala walang pera Pilipinas. Mayaman ang bansang Pilipinas. Tanungin mo mga negosyante, mga investor sa ibang bansa. Ang Pilipinas mayaman sa una sa resources, lahat mayaman ng bansa. Kurakot lang ang mga politiko. Dapat talaga may isang tao na manalo ng presidente na kung saan malatatay digong. Hindi naman hindi naman sana wag naman yung kitilin ng buhay, hindi naman ganon. Yung talagang bigyan ng ultimatum. Kung ako presidente, hindi ko siya itutumba. Hindi. Kasi pag tinumba mo, mahasaktan yung pamilya niya, may kawawa rin naman, may pamilya yun eh. Gets nyo? Halimbawa, ako, tinumba ko yung tao. Wala na yung tao. Pero what if yung pamilya niya matino? May damdamin din yun, di ba? Ang sa akin lang, ako sa akin parusa, pinagparusa, habang buhay na kulong, walang piyansa. Walang hearing, mas malalim pa sa salitang no bail. At walang piyansa. At pag napatunayan man na kurakot siya, yun talaga. O kaya wag naman makulong ng habang buhay, kung sakaling mayaman siya, nakapagpiyansa pa rin. Hindi siya pwede maka-apply ng trabaho kahit saan, hindi siya pwede mamasukan kahit saan, hindi siya pwede makalabas ng bansa. Lahat bawal. Yun ang matinding parusa sa'yo. Di ba? Buhay ka para kang patay. Oo, aspalto. Oo. Ang Ang tawag na ho yan, sir, ngayon, aspaldo. Hindi na aspalto, aspaldo. malaki po ang kita sa asphalt, parang hindi na control. Ang DPWH nagsabi na ibababa ang presyo ng lahat ng mga proyekto ng up to 50%, pero yung asphalt up to 67%. Pero nung
for approval na yung final budget, ibinalik nga po sa mas mataas na presyo. Pero ang punto ko po ay mismo galing sa DPWH, overpriced ng asphalt. Si Kong Guardiola, hindi siya sa top contractors ng flood control, pero siya po ay nasa top contractors ng road projects, lalong-lalo po ng asphalt. Prolific ng pangalan. Yung unang-unang kay Gloria. Political survivor, ibig mo sabihin. Kung lahat ng kung sino yung presidente, Malapit siya. malapit siya. Sir, galante siya. Galante. Kung ako lang sir ay tatanggap, may malaki na akong bonus sana. Magkano ang binibigyan ni Guardiola? Hindi ko naman... Galante yan sa matataas na politiko. Pero sa taong bayan, hindi yan galante. Nakang tete nyo. Nakakagigil eh. Kawawa taong bayan, kawawa Pilipino. Nandagkadakuba-kuba sa kakakayod sa trabaho. Nanakawin lang ang pera. Diba? Kaya pala yung mga tulay, nagbabagsakan lahat. Binabaha mga Pilipino. Matindi to. Tapos kayo, nagmamasid lang. Mga pinklawan. Sa ganito, binamasdan nyo lang to. Ang Pilipino nalulunod na sa kahirapan, sa baha. Mamasdan nyo lang. Kayo mga loyalista, hindi pa ba kayo nagigising? Sige nga. Nag-iimbento pa rin ba tong taong ito? Siya. Lepisti pa rin ang tawag nyo. Nasaan ang kaluluwa nyo? Wala kayong mga kaluluwa, sabihin ko sa inyo. Di ba? Sinusunog na sa impyerno mga kaluluwa nyo. Saan kayo? Hindi lahat ha. Saan kayo? Dito. Tinanong, magkano para sa akin? Yung konsensya mo na sundin mo eh. Tama pa ba to nangyayari ngayon? O ay munti ka alaman, ano kinalaman ng Pangulo dyan? Wala kang kinalaman yung Pangulo, pero ba't ayaw niya mangilam? Di ba? Kung tatanggapin ko. Pero unang-una, Kung sa panahon ng Duterte, pakikialaman niya yan. Lahat ng napangalanan, dumalo kayo. Sa ayaw, sa gusto nyo, aarestuin kayo. Paano ba ganun? kung distrito, meron na siyang mga parking ng projects. Ang pinagmula ng pondo ay hindi naman yung district congressman. Pero kahit na walang gagawin ng district congressman para lang payagan na mag-parking sila ng proyekto sa aking distrito, ang sinasabi daw ay may 5%. Ngayon, kung maglalagay siya ng 1 billion sa aking distrito, ibig sabihin may 50 million para sa congressman for doing nothing. At maglalagay siya sana ng karagdagang mga proyekto pa sa aking distrito, pero dapat siyang pipili ng contractor at magiging overpriced ang proyekto, kaya hindi ako pumayag. Yan ang tinatawag ng parking fee. Just para kang i-park, mag-park sa'yo. Kaya naman pera ay ilalagay lang doon sa Kaya isang departamento. napakasarap ang buhay Kaya ng ibang nasa kongreso na hindi mo kailangan pumasok, may sweldo, may MOE, may parking mula sa mga Kailangan contractors. malinawan ito ng taong bayan. Pero Yung parking parking, fee na gano'n. yung Paano, parking. paano yung parking na yun? Yung sasabihin siya, kunyari, may influensya, congressman ako. Sabi, magpapark ako sa'yo. Paano yun? By the way, ang basehan ko dito ay hindi lang ang mga talakayan namin ni Kong Guardiola noon, pero nagpadala din sa akin ng mga listahan ng mga proyekto na ilalagay niya sana sa DPWH budget ng aking distrito. At ang dahilan na may parking fee kasi ay wala naman pong kontrata na siya ang pipili ng mga kontraktor, pero magpapalagay siya Yung pera. ng budget at for bidding ng DPWH the year after. Mm. At para hindi pakialaman ng congressman yung bidding nito na lulutuin di umano sa DPWH office, bibigyan na lang siya ng 5% para hindi siya makialam sa bidding. Hindi na ako magsalita at makialam sa bidding. So kahit wala kang gagawin, basta huwag kang makialam sa lutuan ng bidding, bibigyan ka ng 50 million sa 1 billion pesos na parking. Mabuti manaliwanagan yan dahil ang taong bayan, sabi, ano ba yung parking na Oo, yan? oo. Bakit may parking? Parang hindi ka makialam sa bidding. Ipapark, ilalagay yung pera na parang sa'yo, ilalagay mo doon sa isang, halimbawa, departamento ng gobyerno. Kala mo, pera nila pinamimigay, no? Kakapal ang mga pagmumukha ng mga to. Pagkatapos, later on, kukunin mo. Alam mo, parang walang pinag-iba ito. Parang sindikato yung usapan. I mean, no mention of names, ha? Pero parang, kung ganitong Sindikato naman talaga yung kongreso. Ito po yung nakakatakot na implikasyon nito. Oo. Lahat ng mga DPWH offices kung saan may proyekto si Congressman Guardiola ay maaaring investigahan for bid rigging. Oh, naisip ng tao yan. Presidente naisip yan. Lacson, naisip mo yan? Kung hindi, umalis ka na dyan. Si Senator Marcoleta na. Kami nga naiisip yan eh. Paulit-ulit na nga kami ito. Nakakasawa na nga dito minsan eh. Kakaulit namin eh. Na imbestigahan lahat.
At yung mga Bids and Awards Committee, Back Secretariat, Technical Working Group, District Engineer, ay imposibleng hindi involved sa lutuan ng mga bidding na sinabi nga ni dating Undersecretary Roberto Bernardo, almost 100% ng mga bids sa DPWH ay luto. So sa listahan ito, may mga proyekto all around the country from Luzon, Visayas, and Mindanao at maaaring tignan din ang status ng mga proyektong ito at questionin kung nagkaroon nga ng illegal actions to obtain the contracts. In which case, hindi dapat limitado lang sa iilang mga distrito ang investigasyon ng DPWH. Ang nakakatakot po, baka kukonti na lang o walang matitira sa DPWH na empleyado o contractor kung talagang consistent tayo sa investigasyon. May mga nagsasabi na yung Cabral Files andyan na nga sa iyo. Paano hindi, bakit hindi mo ilabas yun lahat? Yan. Yan ang tinatanong ng taong bayan. Opo. Unang-una sir, hinintayan ko ang DPWH na sumagot. Bakit hindi nila inilalabas? At actually kaninang umaga, nagbigay ng press con si Sec Vince at sinabi niya, ibinigay na nila yung computer sa ombudsman. Nako. Kaya si ombudsman na ang bahala at they are doing a forensic analysis. Tama naman ginawa ni Secretary Dizon. Opo. Kaya mas maganda kasi na silang maglabas para hindi nila sasabihin na yung inilabas ko ay peke. Oo. Pero kung hindi tugma ang ilalabas nila sa kopya ko, pwede ko naman pong sabihin. Pero kung hayaan din ako, pwede ko naman din ilabas. Yes. Tapos sabihin na lang nila kung hindi tugma sa kopyang. Alam mo ibig sabihin ni Libis dito? Alam mo, technique ni Libis dito, ganito nautakan niya si Boying Dadalhin yung laptop ni kay Vince no kay Cabral, kay Ombudsman. Sa tingin mo matiwala kay Ombudsman? Ha? Alam mo di ba may sinabi si Boying mo natanda mo, ilabas niya yung paunahan yan Gusto ng gobyerno ilabas yung kay Libiste. Ano kayo, hello? Kayo mauna. Kayo ang otoridad hindi si Libiste. O sabi nyo nga, peki kay Libiste, di ba? O hindi kayo mauna. Hindi pwede mauna si Libiste. Kayo mauna. Alam nyo bakit? Kaya nila pinapauna. Sorry ako Kaya nila pinapauna si Libiste na ilabas yan para malaman nila lahat. Saka pwede nilang daya, malay natin, pwede i-edit. Kaya pero pag sila mauna, hindi nila magawa. Bakit? Lalabas ang katotohanan Ilabas nyo na. Pwede natin ilabas na yan. Hindi pwede ikulong na. Ilabas na yan. Ilabas na yan. Di ba? Bakit? Kasi, hindi nila pwede edit yan Ikaw, pag inedit mo yan, kalaban mo yung mga taong kapapangalanan mo dyan. Paano mo i-edit yan? Sige nga. Lilinisin mo yung Cabral Files na yan, mahihirapan sila. At hindi lang talaga kaya. Hindi nila kakayanin. Kaya gusto nila ipalabas mo na yung kay Leandro Libiste na meron siya. Hindi. No! Huwag mong gagawin, Libiste. Wag. Corner na yung mga yan. Corner na yung mga yan. Wala na yan. Ang gagawin niya, papakulong ka, papaaresto ka. Oo, maniwala ka. Oo, kaya dapat ingatan mo buhay mo. Ganyan na, wala na yan. Kumbaga sa huli na. Huli na. Fair. That is Parang ganito Nakita mo magnanakaw. Na-picture mo na. Nakita kanyang pinicture mo siya. Nahuli mo na siya at nakita niya nahuli mo siya. Anong gagawin sa'yo na magnanakaw? Hindi mo tatakbo yun? Hindi. Gugurgurin ka na noon. Hindi, totoo lang. Wala na siya. No choice kasi Hindi, ano lang yun Sa example ko lang yun. Pero, palaginip ko lang ngayon. Palaginip ko na lahat yun. fair. Give them the benefit of the doubt. Let them bring them out. Di ba? Para kasi transparent. They're really doing their best. Pag kaintindi ko kay Vince Dizon Pero dagdag ko po doing his na best. kung hindi sila kontento na sa 2025 budget, walang insertion ng mga Duterte, ilabas nila yung hanggang 2016 up to 2024 para makita natin magkano ang total na insertions. Yung bang Cabral Files date back to 2016? But imposibleng walang record ang DPWH ng mga project requests ng mga proponents. At ang lumalabas po ay siyempre, malaking halaga ang pinag-uusapan, bilyon-bilyon. Kaya nakasulat sa DPWH sino yung nagpalagay ng bawat line item sa budget. Naka-footnote, hindi na nakasulat sa gilid. Naka-spreadsheet po. Yung nakita natin sa budget ay yung proyekto. Pero sa internal files nila nakalagay care of sino. Care of. Yun nga yung sinasabi mo. Kasi sila din yung pipili ng contractor pag may bid rigging Kung sino may care of. I'm not saying sa buong bansa may bid rigging, although that has been alleged. But I'm saying lang na Alleged by Yusek Bernardo. yes sir, may nagpapalagay talaga kung congressman o senator man
Pero ang lumalabas nga po, at least 5 cabinet secretaries ayon kay Senator Ping Lacson ay may allocable din sa 2025 budget. Sino kaya yun? Well, ang na bagit na ay meron daw OPESA at ang pahayag naman po ni ES Bersamin ay hindi siya yun at Walang yaya, no? Hindi ikaw yon. Nagpatag-resign ka. Talagang alam pinagluloko tayo ng mga to, no? Si Pangulo, nagtatrabaho lang ako. Nakakapikon. Parang may nagnakaw. Lahat kayo nakasaksi sa magnanakaw. Yung iniimbestiga na lahat umurong. Si Libiste lang natira. Parang ganun eh. Kayo gumagawa ng budget, andong pangalan mo ES, sasabihin mo hindi ikaw yon. tawagin pa siya ng investigasyon at naniniwala po ako na hindi po siya yun. Hindi pa siya, pero... Sasabihin ng mga vlogger na sasabihin ng vlogger na mabibigyan, bakit marami naman ES marami naman ASP Special Assistant of President, marami naman di ba? Tatanggol nyo si Lucifer. Sa kasinungalingan nyo. siya. Kaya actually, I find it unfair na siya ang pinatalsik. Sabi nga ni Senator Lacson, at least 5 ay meron. Now, si Sa Lagdameo ay nagpahayag din na hindi din siya yun. Oh. Kaya, kung hindi silang dalawa yun, Kasi kung... magpaganda, tingnan natin. Kung hindi silang dalawa yon, sabihin nyo kung sino yun, ano ibig sabihin ng ES? May tatlo pa. Kasi Parang naalala ko yung nung bata tayo, yung pag may umutot, walang umaamin. Di ba? Parang ganun ako nangyayari. Parang ganun. Ang isa din sa 5 ay si Secretary Manny Bonoan. At sabi nga ni Senator Lacson, may mahigit kumulang 30 billion. Si Lacson, pag nagsalita yan, puro clue lang yan. Palaisipan lagi magsasalita yan, hindi yan tinutuloy. May isang senador, pumasok nakita sa CCTV, pumasok yung lalaking kontraktor, kay Erwin Tulfo. May isang senador, pumasok yung Gutesa, si Gutesa. Di ba? May nag-text sa akin, may mangyayaring military junta, may pag-aalsa. Hindi niya mapakita yung text. Di ba laging ganyan yan? Para isipin ng tao may ginagawa siya, may accomplishment siya. Pero kabuuan, yung total, wala kang makikita. Kahit sino kayang gawin yan, magbigay ng tip. Pero yung kabuuan, yung maglabas ka ng ebidensya ng tao pangalanan, wala. Hindi katulad ni Leandro Libiste, meron. May ebidensya, may pangalan, may detalyado, may kwento, lahat. Kaya nga wala maibutas eh. Kaya nga 24 billion ang mumulta sa kanya. Project, si SMB. Pero kung DPW Secretary ka, reasonable na naglalagay ka ng mga proyekto sa sarili mong budget. Correct. Yung mas questionable lang, yung mga ibang mga pangalan na kung saan-saan na mga departamento naglalagay ng flood control na projects. Ito po yung 20 billion pa lang ng mga kumpanya may kaugnayan kay Congressman Garjola. Pero Bakit kung Congressman Guardiola lang yan? Opo. 5 pages. Garjola lang ito. Magkailang total po nito for this particular list? This is 20. 20 billion. So, yung Grabe, kay Garjoda lang yan. Paano pa ibang pinangalanan ng Diskaya? discuss natin so far, yung 401 billion ng district congressmen. Tapos may mga specialists tulad nitong kay Congressman Garjola na 20B. Alam mo, gusto kong makarating ito kay Guardiola. Ang kapal na mukha mo. Kapal na mukha mo. Buong Pilipinas, sasabihan ka, kapal na mukha mo daw. Biro mo, congressman ka na, at contractor ka pa, hindot ka. No ka ngayon. Ay, kung depensahan din yung ibang mga kasama ng aking ilan. Yung mga senators, yung pinag-iinitan ngayon, sabihin mo, tig 5 billion ang average. Ang aking ina, much less. Si Congressman Garjola, over 20 billion sa kanya. Hindi, siya pa naglalagay. Siya yung contractor. Parang it would appear that he has the influence to influence wherever the project goes and what kind of project goes to which and where. At saka yung allegation naman ng iba, kumukuha sila sa contractor eh. Pero, Ito, contractor talaga eh. Oo. yung iba, vertically integrated. Panahon ng Duterte yan? Panahon ng Duterte yan? Pirma ng budget ng 2025? Sumagot kayo. Yung pera ba na kukuha nito nila Garjola? Kung sakali nila Romualdez, lahat? Pera ba ni Duterte? Pera ba ng budget ni Duterte yan? Sumagot kayo.
Rated. Sa kanila na yung kita, sa kanila pa yung Si Duterte pa rin ba pumirma yan? insertion. Kaya ang maganda, no allegations, simply bringing out the facts, ipaliwanag bakit may di umano'y pre-ordering ayon sa mga files na ito. Nakita ko yung files na namakha ko. Oo, grabe. Yung times. Grabe ito po. Pwede bang isama ang Cabral files ni Lebiste sa Blue Ribbon Committee hearing? I can say that Senator Lacson has the copy also because yung mga O, pahayag di ba, tulpo hanga ka kay Lacson? Ngayon, tirahin mo si Lacson, no? Para sa taong bayan, no? Kita mo na yung papel na yan, no? Napamura ka na nga kay Guardiola, di ba? O, imbestiga ni Lacson yan. Di ba, puring-puri ka kay Lacson kaysa kay Marcoleta. Sabi mo, ang layo ni Lacson sa kani Marcoleta, Mercedes-Benz si Lacson, si tricycle lang si Marcoleta. O ngayon mo patunayan, tricycle si Marcoleta. Tulpo, sa nakita mo ngayon. Huwag ka kasi magsasayta ng tapos. Di ba? Ngayon, sino ngayon ang kinakain ngayon? Ikaw! O, sino ngayon lumalabas na magaling? Si Senator Rodante Marcoleta. Tama ang direksyon. Yung kay Lacson, hindi tama ang direksyon niya. Bakit? Walang direksyon siyang pinatutunguhan. sa publiko ay tugma sa mga laman ng files ko. At I'm sure na tatalakayan ito sa susunod na hearing. Acknowledge. What do we want to see from what we're doing now? What do we want to see? What do you want to see? I'm calling for transparency, not to raise to any conclusion or judgment, but there should be nothing to hide with the way that the people's money is being spent. And I actually said I want others to be the ones to lead these investigations, but if the information is not coming out into the public, then I will supplement. And, Ito gusto ko, upload it myself. ito pa, para paintindihan nating nanonood ngayon. Tanggap mo ba na ikaw ay Nepo baby? I think, sir, that my business career speaks for itself na ako po ay mapalad sa aking buhay, pero after 12 years in business, naging mas papalad pa. At kaya din ako pumasok sa politika dahil nung binenta ko yung kumpanya ko for around 34 billion pesos sa Meralco, naisip ko, ano pang gagawin ko kung hindi share ito. 34 billion, yung 34 billion pesos, ano mo yung karaming 34 billion, mas malaki pa ito sa mga project na inaalok sa kanya ni Congressman Guardiola na 30 million. Kaya pumasok ako sa politika para gastusin ito. Yeah. Hindi para kumita pa. God is good. Pero Oo. I really feel so fortunate po in my life. And I think that many of the things that I'm doing are only possible kasi hindi ko kailangan kumita, hindi ko kailangan tumanggap ng mga incentives. At siguro yun din po ang problema ng mga iba ngayon dahil baka sanay sila na pwedeng patahimikin ang isang kongresista pag magdanggal ng mga insentibo. Pero sa akin po, ginagawa ko po ang sa tingin kong tama at tulad po ng ginagawa ninyo, I think we all enjoy what we're doing and we're lucky to have our dialogue. Ito, sinisenyasan na kayo, mga kaaway ng mga trolls. Anong masasabi natin sa kanila? Kaya ko po pinag-iimbestigahan yung MOOE ng Kongreso kasi ang balita ko, doon galing yung mga sweldo nila. Yung sahod nila. Ng mga vlogger na kontra ng kontra kahit alam nilang mali. Budget mo, laking budget yun, laking pera yun. 54 billion na, di ba pinag-usapan natin, 54 billion na MOE pera yun, ang laking pera. 18 billion. 18 billion. 54 million per congressman. Oh, grabe. Paldum-paldum mga trolls ngayon. Pero sinasabi ng mga congressman, wala naman akong nakikita 54 million eh. Ang ibig sabihin, nakapunta sa troll. Paldong-paldo yung troll ngayon, paldong-paldo pala. Dito man, pwede ba maging troll na rin tayo? Part-time job natin para paldo tayo 54 million per congressman. Dalawang-daan yan. Kasi ganito sir, may CARE program. Pwede nyo i-google, CARE program. Care program. Ng Kongreso. Wow. Na ang mga congressman bibigyan ng 10 to 100 slots para makakuha ng social media consultants mula sa kanilang mga distrito. Sila ay may training sa House of Representatives para doon nila tinuturuan yung mga consultants para ipagtanggol ang kabutihan ng Kongreso. Ako, ito para seryoso sa amin to, no? Dahil parang right now, ikaw at saka mga ibang congressman na katulad mo, talagang nilalabanan ng sistema. Mabigat ito kasi galing kami pareha sa gobyerno and we know how frustrating it is to fight against a corrupt system. And do you think you can find it in your heart and pledge to this country that you will never steal money from the coffers of government? Well, obviously, every politician will say they will not. But Yes. at least I can say in my case, I don't need to.
And makita naman ng mga tao na hindi naman din lavish ang aking lifestyle. So, yung may iba kasi mayaman na pero nagtanakaw pa eh. Pero Walang kabusugan. sa akin po, yung enjoyment ko, yung trabaho ko. Ano bang bisyo mo? Enjoy po ako talaga sa ginagawa ko ngayon, mga away sa mga tao. Mang-away sa mga tao. Tama yan, tama yan. Oh. Bastos to sa atin na mga ordinaryong mamamayan na nangyayari ito in the face of our desperation. Pero ang maganda naman kasi ngayon na yung nagising na yung taong bayan. Oo. Nagising na po talaga taong bayan mo, negative na nga yung ano eh, yung boto eh. Yung hindi lang po naniniwala na nagbubulag-bulaga, yun po yung mga trolls, yung mga bayan lang po yun. Tamo, walang tatanggol kay Junior. Walang tatanggol. Tapos si Auntie Claire, yung spokesperson, anong sinasabi? Di ba? Isisingit niya pa rin yung Duterte. Di ba yung kay Magalong, away nila ni Magalong? Para inaway niya. Bakit ikaw ganyan-ganyan ka? Bakit sa panahon ng Duterte, di mo ginawa yan? Naisingit niya pa rin ng Duterte. Di ba? Lagi sa buong bibig nila Duterte na. Wala na yan. Negative 3 na nga, negative 50 na nga sa ibang survey. Wala na. Di ba? Yung mga trust na lang to, wala na to. Pag naubusan ng pera na checkmate na sila, kakalas na yung mga pag wala nang binabayad sa kanila. Maniwala kayo. So, ang ganito lang po muna tayo. Paalam sa inyong lahat.